Dies ire, dies illa, salvet seculum in famiglia. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng isang pamilya na kaibigan ni Ate Rose. Taong 2015, Bago, Negros Occidental. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nasa Manila si Ate Rose. Paminsan-minsan pumupunta siya ng Negros para bisitahin lang ang mga kamag-anak niya. Mga bandang June ito ng 2015 nung umuwi siya ng Bago, Negros. At doon niya nasaksihan ang kahindik-hindik na sitwasyon ng isa sa mga matatalik niyang kaibigan. Nung nakita niyang gano'n ang sitwasyon ng kaibigan niya, ginamot niya ito. Habang nasa proseso sila ng gamutan, nagkwento sa kanya ang kaibigan niya kung bakit sila nagkaganon. Ayon dito, doon daw sa dati nilang tinitirhang bahay, meron daw silang kapitbahay na kuba. Simple lang na namumuhay yun. Merong sari-sari store, panindang mga gulay, basta napakasimple lang daw. Tapos mabait din, palangiti sa mga kapitbahay nila. Paminsan-minsan pa nga daw namimigay yun ng mga ulam sa kanila. May kasama daw yung kuba doon na matandang babae. Nakaratay lang sa higaan yun. Tapos yung kuba yung nag-aalaga. Isang beses daw nakapasok siya sa loob ng bahay ng kuba. Nakakita daw siya ng maraming iba't ibang klase ng garapon. Tapos may mga laman daw yun na hindi niya alam kung ano. Tapos doon sa tabi nung nakaratay na babae, meron daw malaking banga sa magkabilang gilid. Hindi niya daw alam kung ano ang laman nun. Pero malaki daw. Tsaka mabaho. Amoy alimuum. Yung mainit na lupa tapos biglang nabasa. Ganun daw yung dating nung amoy. Kaya siya pinapasok ni Kuba doon sa bahay niya kasi nagpatulong siyang ilipat yung matanda doon malapit sa tindahan. Para hindi na din mahirapan si Kuba magpabalik-balik sa pag-asikaso niya sa matanda. Nung una, hindi nila mabuhat yung matanda. Kasi hirap na si Kuba makakuha ng puwersa para iangat yon. Kaya ang ginawa niya, tinawag niya yung kapatid niyang lalaki para tulungan sila. Ayon dito sa kaibigan ni Ate Rose, nung pagpasok pa lang ng kapatid niyang lalaki sa gate, bigla daw bumuka yung mga mata ng matanda. Tinitigan siya nito ng 2 segundo. Tapos dahan-dahang pumikit. Nung bubuhati na nila ito, ang sabi ni Kuba, isabay sa pagbuhat yung kumot ng matanda na nasa ilalim nito. Huli na nung narinig yan ng lalaki. Kaya ang nangyari, naiangat niya yung matanda sa katawan nito. Nagtataka yung lalaki. Bakit pakiramdam niya sa mga kamay niya, basang-basa tapos malagkit? Bigla niyang inalis yung 2 kamay niya. At pagtingin niya dito, puro uod, nana, dugo galing sa sugat. Hindi daw maipinta sa mukha ng lalaki yung pandidiri niya sa matanda. Umalingasaw yung napakalansang amoy sa buong kwarto. Hingi ng pasensya yung Kuba sa kanilang 2. Kaya naman pala gano'n na yung sitwasyon ng matanda. Meron pala itong diabetes. Hindi niya lang alam kung anong stage na yun. Kasi nakaratay na lang sa higaan. Tapos hindi na gumagaling yung mga sugat. Pagpapaliwanag daw ni Kuba sa kanilang 2, siya lang daw mag-isa ang naglilinis ng mga sugat ng matanda. Nakakalimutan niya pa. Minsan daw kasi nahihirapan na siya magpabalik-balik sa kwarto. Gawa nga ng kapansanan niya. Kahit nagkwento na si Kuba ng ganun sa kanila, hindi pa rin naawa yung kapatid na lalaki. Nag-walk out ito at masuka-suka sa nasaksihan niya. Kaya ang nangyari, hindi nila nailipat ng pwesto yung matandang nakaratay. Nung nagpaalam na siya at palabas na daw siya ng bahay, nakarinig siya ng psst, psst. Nung narinig niya yung 2 sitsit, napatingin siya sa likod niya. Doon niya nakita na nakatayo yung matanda, nakatitig sa kanya at nakangiti.
Gulat na gulat siya sa nasaksihan niya. Napatingin siya kay Kuba na nasa tindahan. Nakita niyang nagbibilang ito ng pera. Pagbalik niya ng tingin sa matanda, nakahiga ito ulit. Pero nakadilat ang mga mata nito at pinagmamasdan siya habang lumalabas siya ng bahay. Tumakbo siya palabas dahil sa nerbiyos niya. Lumipas pa ang ilang mga linggo. Nagkaroon ng inuman sa bahay nila. Birthday kasi ng tatay niya nun. Inuman, kulitan, tawanan, chinichismis ng babae yung nakita niya kila Kuba. Hanggang sa lahat isa-isa nang nagsisiuwian kasi mga lasing na eh. Ang natirang nag-iinuman doon, yung kuya niya, siya at dalawa pa nitong kasamang babae. Habang nag-iinuman sila, bigla daw humirit yung kuya niya ng, "Alam niyo ba may kapitbahay kaming Kuba? Tapos, yung matandang nakahiga dun sa kama, zombie yun!" Tawa daw ito ng tawa at patuloy sa pangdadaot doon sa Kuba. Nagpapakitang gilas ata siya doon sa dalawang babae. Nung nagpasyang umuwi yung dalawang babae, hinatid niya ito sa labas. Saktong-sakto naman na isinasara na ni Kuba yung tindahan niya. Nakita ito nung lalaki. Tapos tinawag niya ito. Ang sabi niya ay, "Hoy! Kuba! Patunugin mo nga yung kampana!" Hindi pa daw nakontento yung lalaki. Inagaw niya kay Kuba yung mga hawak nitong kahoy para hindi maisara yung tindahan niya. At pagtapos nun, pinagtututuro niya sa mga kasama niyang babae yung matandang nakahiga na. Ang sabi pa niya sa mga kasama niya, "Ayun oh! Ayun, dali! Tingnan niyo! Zombie yan! Bulok na yung likod ng matandang yan!" Diba, Kuba? Kuba! Halos maiyak-iyak na si Kuba dahil sa ginagawa ng lalaki. Maya-maya pa nagsialisa na ang mga ito. Yung babaeng kapatid naman, nakatingin lang. Kasi takot din siya sa kuya niya kapag nakakainom eh. Kahit naaawa siya kay Kuba, hindi niya daw magawang matulungan ito. Kinaumagahan hindi nagbukas ng tindahan si Kuba. Inobserbahan niya yung bahay. Pero wala daw talagang lumalabas dito. Tahimik na tahimik lang. Hanggang sa hindi na siya nakatiis. At sakto naman napapasok na siya sa trabaho niya. Dinaanan niya yung bahay nila Kuba. At kumatok dito. Pero wala daw sumasagot. Kaya pumasok na lang siya sa trabaho. Lumipas pa ang 2 araw. Hindi pa din nagbubukas ng tindahan si Kuba. Hanggang sa inabot daw ito ng 2 linggo. Ni paglabas daw ng bahay, hindi na niya nakikita si Kuba. Ang hindi niya alam, doon na magsisimula ang bangungot ng buong pamilya niya. Makalipas ang 2 buwan. Isang gabi habang kumakain sila, nakaramdam daw ng pananakit ng tiyan yung kuya niya. Pumunta ito ng CR kasi akala niya madudumi lang siya. Pero hindi. Tuwing umiinom ito ng tubig, mabilis daw na lumulobo ang tiyan nito. Parang puputok. Nung nakita nilang gano'n ang sitwasyon ng kuya niya, isinugod agad nila ito sa ospital. Ang sabi ng doktor, bloated daw. Pero hindi. Batak na batak yung tiyan niya. Tapos sobrang sakit. Nakailang palit sila ng doktor pero iisa ang sinasabi. Yun nga, bloated lang. Kasi wala naman silang makitang ibang dahilan kung bakit lumulobo yung tiyan ng kuya niya. Normal naman lahat. Dahil sa pagkataranta ng nanay nila, isinugod na siya sa isang albularyo. Nung nandun na sila sa albularyo, paghawak na paghawak pa lang daw nung albularyo sa kamay nung lalaki, nagsalita daw ito ng, "Naku Diyos ko, kaawaan ka iho." Lahat sila ay nagtaka kung bakit ganun ang reaksyon ng manggagamot. Ayon sa manggagamot, biktima daw ang kuya niya ng isang kulam. Lahat sila nagulat kasi modern na panahon na to, tapos meron pang ganun.
Sumilip yung albularyo sa bintana at tiningnan niya yung buwan. Ang sabi ng albularyo, kapag mataas daw ang tubig sa dagat, lolobo ang tiyan niya. Kapag mababa naman, liliit ito. Tinanong nila yung albularyo kung magagamot daw ba niya ito. Sumagot yung albularyo ng, Hindi. Bukod sa palipad hangin, meron pang tumutulong dito. Pero susubukan ko. Nung kasalukuyan daw na tinatawag ng albularyo yung mangkukulam, saksing buhay dito yung kaibigan ni Ate Rose na yung albularyo biglang nagkaroon ng iba't ibang katikati sa muka. Itinigil ng albularyo yung ginagawa niya at ang sabi nito, bukod sa kulam merong tumutulong na iba. Tapos nakakita daw siya ng demonyo sa likod ng kuya niya. Kaya humingi ng pasensya yung albularyo sa kanila at sinabihan silang hinding-hindi titigil yung gumawa nun hanggat hindi sila namamatay lahat. Kung mas maaga daw sanang nadala yung kuya niya, maaagapan niya daw. Kaso huli na. Marami na daw nakapaloob doon sa tiyan. Mainam daw na bantayan nila yon, lalo na kapag mataas ang tubig sa dagat. Lumipas lang ang 3 araw matapos yun. Namatay ang kuya niya. Inatake ito sa puso dahil hindi na niya kinaya yung sobrang sakit ng tiyan niya. Sa sobrang galit ng nanay nila at alam naman nila kung sino yung gumawa nun, pinagmumura niya yung bahay nila Kuba at pinagbababato ng kung ano-ano. Pinapalabas niya ang mga yon at papatay niya daw isa-isa. Hanggang sa nilapitan siya ng barangay at sinabing wala na daw nakatira doon. Mga 2 o 3 buwan na daw. Hindi kumbinsido yung nanay nila, kaya ang ginawa ng barangay, binuksan yung gate at pinapasok siya. Pero pagpasok nila sa loob, wala na silang nakitang kahit anong gamit. Maliban na lang sa 4 na kandilang itim, nakatayo kung saan dati nakapwesto yung higaan ng matanda. Pinagsisisipa ng nanay nila yung mga kandila at umiiyak ito na may halong sumpa doon sa bahay. Nung tapos na yung gulo, inalalayan niya ang nanay nila para makauwi na sa bahay. Nakatulala pa din daw ito at wala sa wisyo. Hanggang sa umunat-unat daw ito at parang nahahapdian sa likuran niya. Pag-angat ng anak niyang babae sa damit niya, yung likod ng nanay nila ay punong-puno daw ng mga sugat. Parang hiniwa-hiwa ito. Tapos kahit sariwa pa yung sugat, naglalabas na ito ng mga nana. Lilinisan sana niya ito. Kumuha siya ng tela na may tubig. Pero pagdamping ng basang tela sa likod ng nanay niya, bigla-bigla itong nagwala. Hindi nila maipaliwanag kung bakit biglang nagkaganon yung nanay nila. Para daw itong mababaliw dahil sa sobrang sakit na nararamdaman niya. Takbo dito, takbo doon, tumba ng gamit. Lahat ginagawa niya para lang mawala ang atensyon niya sa sakit ng mga sugat niya. Pero hindi pa din ito tumitigil. Niyakap ito ng asawa niya at pinakalma. Nung gabi ding yon, pumunta sila sa isa pang albularyo para magpatingin. Nawindang yung albularyo sa nakita niya. At ang wika nito, Nako! Malakas ito ah. Matagal na tong mga sugat. Hindi nyo lang siguro napapansin hanggang sa dumami ng ganito. Binigyan sila ng ilang pangontra ng albularyo para ipahay daw sa sugat tuwing ito ay sasakit. Kagaya din ang sinabi ng huling albularyo, uubusin daw sila nito. Kaya habang nandun pa sila, nagpatingin na din silang dalawa. Ang nakita doon sa lalaki, mga butlig na maliliit na nasa siko. Doon naman sa babae, mga hiwa-hiwa sa paa niya. Binigyan na kaagad sila ng panglunas ng albularyo habang maaga pa. Nung nakauwi sila ng bahay, normal na ang lahat. Pero kinabukasan, nakita nila yung nanay niya na wala ng buhay sa higaan nito. Mulat daw ang mga mata nito at nakanganga nung binawian siya ng buhay.
Lumipas pa ang ilang mga linggo, buwan, halos mag-iisang taon na din. Unti-unti daw nararamdaman ng tatay niya na tuwing kakamuti niya yung mga butlig sa siko niya, dumadami daw ito. Habang maaga pa, bumalik siya sa albularyo para magpagamot. Pinahiran ito ng iba't ibang langis ng albularyo para maibsan yung kati. Pero bago nawala yung mga butlig na yun, kumalat daw ito sa buong kaliwang braso niya. Tapos nung humupa na at nawala, naging marka daw itong lahat. Pero buti na din yun, hindi siya namatay. Pero ang susunod na biktima ay yung nagkukwento na. Nagsimula daw yun sa isang napakaliit na hiwa sa itaas ng paa niya. Tapos kumakati daw yun, pero hindi niya kinakamot. Nilalagyan niya lang ng cream tapos massage-massage. Pero habang tumatagal daw, palaki ng palaki yung hiwa. Naalarma na siya tapos bumalik na siya doon sa albularyo para magpatingin. Pero wala na doon yung albularyo. Lumipat na daw ito ng tirahan. Hindi niya alam kung saan siya hihingi ng tulong ng mga oras na yon. Kaya ang nangyari, hinayaan na lang niya. Hanggang sa lumaki ng lumaki yung paa niya. Tapos tuwing inaapak niya ito sa sahig, para daw itong hinahampas ng maso. Tapos nagkaroon ito ng maliit na butas sa gitna. Yung butas daw na yon, kada araw ay lumalaki din. Tapos may kakaibang amoy yung loob, parang maasim na malangsa. Isang linggong lumipas, hindi niya na magamit yung isang paa niya. Inaaking na lang siya ng tatay niya kapag magsi-CR siya. Tapos yung trabaho niya napabayaan na niya. Mabuti na lang, saktong-sakto na umuwi sa lugar nila ang kaibigan niya na si Ate Rose. Pagdalaw ni Ate Rose sa bahay nila, nakita niya ang sitwasyon nito. Napatawag si Ate Rose sa lahat ng kakilala niyang santo kasi sobrang lala na ng sitwasyon ng kaibigan niya. Hinawak-hawakan ni Ate Rose ang sugat nito. Pinag-aralan niya kung ano ang pwedeng ipausok dito. Nung napag-aralan niya na ito, walang sabi-sabi, umikot kaagad siya sa buong lugar nila para malikom lahat ng kailangan niya. Inabot din ng 3 oras si Ate Rose sa paghahanap. Yung iba kasi wala talaga eh. Kailangan niya pang dumayo sa ibang lugar. Nung nakumpleto niya na yon, hinanda na niya lahat ng gagawin niya. Humingi din siya ng gata ng nyog doon sa tatay, tapos niluto niya ito. Habang nagpapausok si Ate Rose sa kaibigan niya, inoorasyonan niya na yung butas ng sugat. Nung naluto na yung gata at naglangis na ito, pinalamig niya muna ng konti. Tapos yung unang kutsara ng langis, isinaboy niya sa labas ng bintana para makahingi siya ng tulong doon sa mga elementong nakapaligid sa bahay. Nagdasal siya ng konti at pinainom niya ng 2 kutsarang langis yung kaibigan niya. Pagkainom ng langis ng kaibigan niya, gumaan ang pakiramdam nito at kumalma. Maya-maya pa, nararamdaman niyang kumikirot-kirot yung sugat niya. Saksing buhay si Ate Rose sa pangyayaring yon at doon nila nakita na merong lumalabas na malalaking langgam sa butas ng sugat niya. Maihahalin tulad ito sa isang antik. Ganong kalaki yung mga langgam. Tapos napakaasim daw noon na amoy nana. Pansinin niyo yung mga antik na pula. 'Di ba? Parang amoy lason yun kapag pinipisak mo. Ganon daw yung amoy. Halos atakin sa puso yung kaibigan niya dahil sa nasasaksihan niya. Inabot daw ng 3 minuto yung paglabas ng mga langgam doon. Nung wala ng langgam na lumalabas, dahan-dahan daw umiimpis yung bukol niya sa paa. At kada tapak nito sa lapag, wala na siyang nararamdamang sakit. Inabot din ng 3 linggo yung pagbabantay ni Ate Rose sa kaibigan niya. Pero matapos lahat yon, napagaling siya ni Ate Rose. Pinagsabihan siya ni Ate Rose na huwag matabil ang bunganga at masyadong tsismosa. Pwede niya daw ikamatay yon. Paano na lang daw kung wala siya? At sa lahat-lahat ng nangyari sa pamilya niya, wala siyang pwedeng sisihin kundi ang kuya niya. Dahil hindi naman yun gagawin sa kanila kung hindi nila nilait-lait ang pagkatao
ni Kuba. Nga pala, napag-alaman nila Ate Rose no na taga Cebu sila Kuba. Tapos yung angkan pala nun, mga kilalang mangkukulam sa Cebu. Hinahire pala talaga sila para pumatay. Hindi ko na lang sasabihin kung sino yung nagsabi kay Ate Rose. Tsaka kung anong apelyido ng mga mangkukulam. Mahirap na. Matataas na antas ang kaalaman ng mga yan eh. Kaya kayo dyan, bago kayo manlait ng kapwa ninyo, unang-una ninyong gagawin, tingnan nyo muna ang mga sarili ninyo. Kung walang maipipinta sa inyo, ipagpasalamat ninyo. Hindi yung gagamitin yung sandata yan para mangmata ng ibang tao. Palagi niyong tatandaan, pantay-pantay lang tayo sa mata ng Diyos. Ipagpasalamat ninyo kung anong meron kayo. Maraming namatay sa kwentong ito. Kaya wala kayong maririnig na tawa mula sa akin. Yun lang. Ipagdasal natin ang mga kaluluwa nila. Salamat. Hanggang sa susunod na kwento.